That email was never sent. The email is, false. Every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. Dinners, I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be. No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. For me, it's personally hard whenever those details come up, right? Because it brings back memories of some very, very painful times in my marriage. Those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Alam niyo ba na sa loob ng halos 20 taon, walang ibang nasa tuktok kundi si Bill Gates? Siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo at halos lahat tayo ay lumaki na ang gamit na computer ay gawa ng kumpanya niya na Microsoft. Noong una, bilib na bilib ang lahat sa kanya dahil bukod sa pagiging matalino, kilala rin siyang pilantropo. Ibig sabihin, talagang namimigay siya ng bilyon-bilyon para makatulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng Bill and Melinda Gates Foundation. Nakatanggap pa siya ng mga malalaking parangal mula sa Reyna ng England at pati kay dating Presidente Barack Obama dahil sa kanyang kabutihan. Para sa publiko, si Bill Gates ang perpektong bilyonaryo na dapat tularan ng lahat. Pero sa kabila ng lahat ng yaman at parangal na ito, bakit kaya biglang nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao? Paano nga ba nauwi sa matinding issue at kahihiyan ang buhay ng taong dati ay tinitingala ng buong mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimulang magkaroon ng problema ang imahe niya noong pumasok ang panahon ng pandemya. Dahil matagal na siyang nagsasalita tungkol sa mga sakit, bigla siyang naging bida sa usaping pangkalusugan sa buong mundo. Pero imbes na purihin siya, marami ang nagalit at nagduda sa kanya. Ang mga tao ay nagtatanong kung bakit ang isang negosyante na hindi naman doktor o opisyal ng gobyerno ay parang siya na ang nagpapatakbo sa mundo. Maraming lumabas na mga kwento o conspiracy theories na nagsasabing baka ginagamit lang daw niya ang mga bakuna para kontrolin ang mga tao o kaya naman ay para lalo siyang yumaman. Kahit na wala namang matibay na ebidensya ang mga ito, sapat na ito para magsimulang mawala ang tiwala ng publiko sa kanya. Ang mas nakakagulat na balita ay nangyari noong taong 2021 nang ianunsyo ni Bill at Melinda na maghihiwalay na sila pagkatapos ng 27 taon na pagsasama. Sobrang nagulat ang lahat dahil sa tagal ng panahon na iyon, akala natin ay sila na ang ehemplo ng isang matatag na pamilya. Sa kanilang pahayag, sinabi lang nila na hindi na sila naniniwala na kaya pa nilang magsama sa susunod na bahagi ng kanilang buhay. Sa likod pala ng mga ngiti nila sa harap ng kamera, meron na silang mga mabibigat na problema na hindi natin alam. Isipin nyo, nagsimula ang kwento nila sa Microsoft kung saan si Bill ang boss at si Melinda ay empleyado lang. Noong magpapakasal pa lang sila, gumawa pa raw si Bill ng listahan sa whiteboard para tignan ang mga pros at cons kung dapat ba silang magpakasal o baka makagulo lang ito sa pagpapatakbo niya ng kumpanya. Pero sa huli, kahit ang matalinong utak ni Bill ay hindi na itama ang takbo ng kanilang relasyon. Lalong naging malala ang sitwasyon nang lumabas ang mga balita tungkol sa ugnayan ni Bill Gates kay Jeffrey Epstein na isang kilalang kriminal. Ayon sa mga lumabas na email at dokumento, may mga alegasyon na nasangkot si Bill sa mga bagay na hindi maganda at may mga sikreto siyang itinatago sa kanyang asawa. Sinasabing may mga pagkakataon pa nga na naging malala ang mga usapan tungkol sa kanyang personal na buhay na talagang nakasira sa malinis niyang pangalan. Ang dating tingin sa kanya na isang mabuting tao ay unti-unting napalitan ng mga tanong tungkol sa kung sino ba talaga siya kapag walang nakatingin. Alam niyo, habang tumatagal, lalong nagiging malinaw rin na hindi lang pala basta hiwalayan ang nangyari kina Bill at Melinda. Noong una, akala natin ay normal na tampuhan lang o baka nagsawa na sila sa isa't isa pagkatapos ng halos 3 dekada. Pero habang lumalabas ang mga bagong detalye, lumalabas din ang mga kwentong tila hango sa isang pelikula.
Sinasabing ang pakikipag-ugnayan ni Bill kay Jeffrey Epstein ang isa sa mga naging mitya kung bakit tuluyang bumitaw si Melinda. Isipin nyo, kahit ilang beses na palang nagbabala si Melinda na huwag lumapit sa taong iyon, tila hindi nakinig si Bill. Dito natin makikita na kahit gaano kapakayaman o katalino, kapag nasira ang tiwala sa loob ng isang relasyon, mahirap na itong ibalik. At ang mas masakit pa rito, pati ang Bill and Melinda Gates Foundation na binuo nila para makatulong sa mundo ay nadamay na rin sa gulo ng kanilang personal na buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga lumabas pang mas mabibigat na akusasyon na talagang nagpabagsak sa moralidad ni Bill sa mata ng marami. May mga ulat na nagsasabing may mga babaeng Russian na nasangkot sa kanyang buhay at may mga email pa na nagpapatunay ng mga bagay na hindi natin inaasahan mula sa isang taong tinitingala natin. Ang mas nakakabahala pa ay ang mga kwento tungkol sa lihim na pagbibigay ng gamot o antibiotics sa kanyang asawa nang hindi nito alam. Kung totoo man ang mga ito, hindi na lang ito usapin ng pera o kapangyarihan kundi usapin na ito ng pagkatao. Maraming tao ang nagtatanong ngayon kung ang lahat ba ng pagtulong na ginawa niya noon ay para ba talaga sa ikabubuti ng iba o baka naman ginamit lang niya ang kanyang foundation para pagtakpan ang mga maling gawain niya sa likod ng kamera. Dahil sa mga isyong ito, ang dating malinis na imahe ni Bill Gates bilang isang bayani ng modernong panahon ay tila tuluyan ng gumuho. Ang mga tao na dati ay nakikinig sa bawat salita niya tungkol sa teknolohiya at kalusugan ay nagdududa na ngayon kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan. Mahirap tanggapin na ang taong nagbigay sa atin ng mga gamit na nagpadali sa ating buhay ay may ganito palang mga madidilim na sikreto. Pero ito ang katotohanan sa likod ng tagumpay. Minsan ang mga taong akala natin ay perpekto ay sila rin palang may pinakamalalim na itinatago. Ang pagbagsak ni Bill Gates ay nagsisilbing aral sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng pera sa bangko, kundi sa integridad na ipinapakita mo kahit walang nakatingin. Sa dami ng mga lumalabas na balita, may isang pahayag si Melinda na talagang nagmarka sa isipan ng marami. Direkta niyang sinabi na kung anuman ang mga tanong na naiwan tungkol sa mga gawain ni Bill, hindi siya ang dapat sumagot niyan kundi ang dati niyang asawa mismo. Malinaw na gusto na ni Melinda na humiwalay ang pangalan niya sa mga kontrobersyang kinasangkutan ni Bill. Para sa kanya, tapos na ang usapan at nasa kamay na ni Bill kung paano niya lilinisin ang sarili niyang kalat. Mahirap nga naman na ikaw ang sumalo sa mga pagkakamaling hindi mo naman ginawa, lalo na kung ang nakataya rito ay ang iyong sariling dignidad at pangalan. Sa panig naman ni Bill, sinubukan niyang magpaliwanag tungkol sa mga email na nakuha mula kay Jeffrey Epstein. Ayon sa kanya, may mga sulat daw si Epstein sa sarili nito na hindi naman talaga naipadala kahit kanino at puno raw ito ng mga kasinungalingan. Pakiramdam ni Bill, baka sinusubukan lang siyang siraan o atakihin ng taong iyon sa kung anong dahilan. Pero kahit anong paliwanag pa ang gawin niya, may isang bagay na inamin niya na hinding-hindi na niya mababago. Sinabi niya na bawat minuto na ginugol niya kasama ang taong iyon ay pinagsisihan niya ng husto. Humingi siya ng paumanhin sa publiko dahil alam niyang malaking pagkakamali ang naging ugnayan nila. Pero sapat na nga ba ang salitang sorry para mabura ang duda ng milyon-milyong tao? Dito natin makikita na ang reputasyon ng isang tao ay hindi lang pala nabubuo sa galing ng kanyang isip o sa dami ng kanyang mga naimbento. Si Bill Gates ay nakilala sa pagiging matalino at sa pagtulong sa mundo sa paraang kakaunti lang ang nakagawa sa kasaysayan. Pero ang totoo, ang tingin sa atin ng mga tao ay mas nabubuo sa mga desisyong ginagawa natin kapag akala natin ay walang nakatingin. Para kay Gates, kahit gaano pa karaming buhay ang nasalba ng kanyang mga donasyon, ang mga maling desisyon na ito ay bahagi na rin ng kanyang iiwang alaala. Ito ang mahirap sa pagbuo ng pangalan. Isang pagkakamali lang ay pwedeng mabaliwala ang lahat ng magandang nagawa mo sa loob ng mahabang panahon. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat kung gaano kahirap malaman kung ano ba talaga ang totoo sa panahon ngayon. Nakakalito kung sino ang paniniwalaan at kung anong balita ang dapat nating seryosohin.
Kaya naman napaka-importante na palakasin natin ang ating paraan ng pag-iisip. Kailangan nating matutong magsuri ng maigi sa halip na basta-basta na lang mag-react sa mga nababasa natin sa internet. Ang pagiging critical sa bawat impormasyon ay isang skill na dapat nating matutunan para hindi tayo basta-basta naloloko ng mga kwentong mukhang totoo pero may itinatago palang mali. Sa huli, ang buhay ni Bill Gates ay nagsisilbing salamin para sa ating lahat. Minsan ang mga taong akala natin ay may hawak ng lahat ng sagot ay may mga sarili ring pinagdadaanan at mga pagkakamaling pilit itinatago. Sa tingin nyo, posible pa bang maibalik ni Bill Gates ang dating tiwala ng mga tao sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito? O habang buhay na siyang tatandaan bilang ang bilyonaryong may madilim na sikreto? Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon sa comments dahil gusto ko ring malaman kung ano ang pananaw nyo sa isyong ito. Naniniwala ba kayo na ang isang pagkakamali ay dapat nang sumira sa lahat ng mabuting nagawa ng isang tao? Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.